Kuya Rex, maaari na po kayong umakyat dito sa entablado upang marinig ang inyong hinaing para sa ating bayan laban sa mga magnanakaw. Magandang araw po, sambayan ng Pilipinas! Kinakatawan ko po ang ordinaryong manggagawang Pilipino. Kinakatawan ko din po ang mga riders group dito sa ating Pilipinas. At DRS, DRT, DGRP, mabuhay po ang mga riders. Kami po ay nakikisa sa pakikipaglaban ng bawat Pilipino sa galit ng mga Pilipino sa nangyayaring pagnanakaw sa ating pamahalaan. Ako po ay isang ordinaryong mamamayan. Ako po ay mula pa sa Pagsangan, Laguna, ngunit dito nagtatrabaho sa Maynila. Isa sa mga problema ng mga manggagawa ay yung kanilang tutuluyan o yung pang-araw-araw nilang magiging tahanan. Subalit hindi po nagkakasya ang sinasahod ng isang ordinaryong manggagawa. Ganun din sa mga kapatid kong mga riders, napakamahal ng gasolina, may mga tax pa. Etong pamahalaan pong ito, etong mga politikong ito nanunungkulan sa ating pamahalaan ay nakawala na po ang pagiging makabayan. Ang nananalaytay po sa kanila ay yung kanilang pansariling pagmamahal sa kanilang sarili upang makuha nila ang kanilang mga luho at layaw. Nawawala na po yung pagmamahal sa bayan. Kung tayo ay naglilingkod sa ating pamahalaan, kinakailangan po natin pairalin ang pagmamahal sa ating bayan. Kinakailangan po magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa Pilipino. Kinakailangan po magkaroon tayo ng malasakit sa bawat mamamayan sa ating bansa. Subalit, etong DPWH na ito na dapat ating maging sandigan upang magkaroon ng magagandang infrastruktura na pakikinabangan ng bawat ordinaryong mamamayan, personal na interes ang inaatupag. Pag hindi papabor at hindi sila kikita sa mga proyektong ito, hindi nila gagawin ang proyekto. Kung ang makikinabang ay malayong kanayunan para sa farm to market road upang makarating sa mga palengke ang mga murang bilihin at gulay, hindi po nila yung gagawin sapagkat hindi sila kikita doon. Nawala na po ang pagmamahal sa bayan ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, kung hindi ang personal na interest lamang ng pagpapayaman at kaluhuan. Dapat lamang po na sila ay sulugin na sa impyerno. Sila ay parang mga demonyong nananalaytay sa ating pamahalaan na winawasak at pinahihirapan ng isang ordinaryong mga Pilipino. Ako po ay mula sa lalawigan ng Laguna, subalit naghanap ng pangkabuhayan sa Maynila. Napakahirap po. Napakahirap pong mamuhay. Bilang isang mga rider, yung pag-ikot lang ng aming magulong sa motor namin, makikita natin ang mga kakalsadaan. Reblocking dito, reblocking doon. Doon ang gagaling ang kanilang sinisilid sa kanilang bulsa. Alam na po natin ang sarswelang nangyayari, ang mga script ang nangyayari na ginagawa ng Pangulong ito. Panahon na po, kami po ay nananawagan na makaisa na kayo sa laban ng isang ordinaryong mamamayan. Armed Forces of the Philippines, nakikiusap po kami sa inyo. Protektahan niyo po kaming ordinaryong Pilipino. Bongbong Marcos, nakikiusap din ako sa iyo. Kung hindi ka makuha sa sindak, makuha ka sana sa pakiusap ng isang ordinaryong Pilipino, sapagkat wala ka ng kapakibinabangan sa amin dito. Ikaw ang ulo ng ating pamahalaan. Dapat alam mo ang nakawan na nangyayari. Alam mo ang mga insertion na nangyayari sa Kongreso. Kung sino-sino pa ang tinuturo natin. Ikaw ang ulo, ikaw ang pinuno, ikaw ang presidente. Dapat ikaw ang mahiya at dapat ikaw ang managot. Kaya ang isinisigaw namin at pakiusap, parang awa mo na, Bongbong Marcos, resign! Ipagsisigawan ko po, wala po akong naging personal na kapakinabangan
sa mga Duterte. Hindi po ako naging campaign leader, hindi po ako kasama sa kung anumang organisasyon na sumusuporta o nakinabang sa pagiging bise at pagiging pangulo ng Pangulong Duterte. Pero bakit po ako bilang isang ordinaryong mamamayan ay tumitindig at tumatayo sa kanya? Sapagkat nakita po namin ang kanyang pagiging makabayan at malasakit sa isang ordinaryong Pilipino na handang ipaglaban ang pinakamaliit na tao na mamamayan dito sa Pilipinas. May tunay na malasakit at tapang sa mga Pilipino. At itong tapang na ito ang dala ng magiging Pangulong Inday Sara Duterte. Lilinisin niya ang ating pamahalaan. Ako po'y hindi nabayaran. Hindi ko po kilala ang organizer nito. Subalit ako po'y kasama sa Duterte Group of Riders Philippines. Kami yung ordinaryong riders lamang po. Subalit sumasama at sumisigaw sa galit ng isang ordinaryong mamamayan. Dahil talamak na. Tama na! Palitan na! Bongbong Marcos, nakikiusap kami sa'yo! Bongbong resign! Bongbong resign! Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Mabuhay ang mga riders! Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, kapatid na Rex. Ngayon naman, pakinggan natin ang boses ng ating isa ring ating kasamahan na matagal na at eksperto pagdating sa ating batas. Walang iba kung hindi si Kuya Attorney Biyong Garing. Maraming salamat, kasama. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay nagmula sa lungsod ng Muntinlupa. Nais ko lamang banggitin ang grupo mula sa iCare sa kasama ng mga Faeldon Brothers. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din po kay Ma'am LD at sa aming mga kaibigan dyan, Sir Damin, magandang hapon. At saka sa mga kapatid nating mga kamusliman dyan, magandang hapon. Bago po ako magtatawag ng susunod nating speaker, nais ko pong gamitin ang entabladong ito upang manawagan sa ating kataas-taasang punong general, General Browner. Sana naman pakinggan mo ang boses ng ordinaryong Pilipino na nananawagan ng pagkakaisa para sa bayan. Protektahan po natin ang mga ordinaryong Pilipino na siyang tunay na nagmamahal sa bayan. Wala po sa konstitusyon natin na ang protektahan natin ay ang mga magnanakaw na politiko. Ganon din po kay General Nartates na sana'y magising na kayo. Buksan ninyo ang inyong mga puso't isipan. Mahalin natin ang ating inang bayan, sapagkat itong bayang ating sinilangan ay tayo lamang ang kayang lumaban para sa mga politikong magnanakaw. Huwag po natin takpan ang mga politikong magnanakaw. Unahin po natin ang kapakanan ng sambayanan. Pakinggan niyo po ang hinaing ng taong bayan, sapagkat malinaw pong nakasaad sa ating konstitusyon na dapat po ninyong pakinggan at kampihan ang taong bayan. Kung wala na po silang malapitan dahil ang gobyerno natin mismo ay siyang kalaban, sa inyo po kami tatakbo at hihingi ng tulong. Tulong upang magkaisa, wakasan ng korupsyon sa lipunang ito. Huwag na po kayong magdalawang isip pa. Taong bayan na po ang nananawagan sa inyo. Panahon na para gamitin ninyo ang inyong puso't isipan para sa ating inang bayan. Yun lamang po at maraming salamat.